Legacy in Disguise. Kabanata 7. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, dahan-daang tumayo si Adrian Laurent. Sa isang iglap lang, napako sa kanya ang mga mata ng buong bulwagan. Adrian, ano bang ginagawa mo? Umupo ka nga. Mabilis na bulong ni Carmela Russo sa takot. Hindi man lang niya tinignan kung anong klaseng okasyon ito. Maraming VIP ang narito, at ni isa sa kanila ay walang naglakas loob tumayo. Ikaw pa, Adrian. Isa ka lang namang manugang, anong akala mo sa sarili mo? Nagkatinginan sina Fred at Gavin Dupont, parehong nagbubulong-bulungan sa isip, imposible. Siya nga ba talaga ang chairman ng Alter Group? Pero agad din silang umiling. Hindi maaaring siya yon. Kung siya nga, bakit siya pinagagalitin ni Carmela? Anong problema mo, ha? Basura. Umupo ka riyan. Sigaw ni Hugo Russo mula sa entablado, masama ang tingin. Ngunit walang bakas ng takot si Adrian, tahimik siyang naglakad papunta kay Danica Dubois, walang pakialam sa reaksyon ng lahat. Yumuko siya't may ibinulong sa tainga ng dalaga. Bahagyang tumango si Danica matapos siyang pakinggan. Biglang nanlamig ang paligid. Danica Dubois, ang vice chairman ng Alter Group. Ang kilalang reyna ng Nanjing City. Anong koneksyon niya kay Adrian? At sa kilos nila, parang malapit talaga ang dalawa. Pagkatapos makipag-usap, umalis si Adrian sa bulwagan. Lahat ng matay nakasunod sa kanya habang hinahabol niya si Elise Russo. Ngunit bago pa man makabawi ang mga tao, tumayo si Danica at lumapit sa entablado. Kinuha niya ang mikropono at kalmadong nagsalita. Magandang araw. Ako si Danica Dubois. Si Ginoong Adrian ay nasa labas kanina at nakilala niya ang ating chairman. Siya ang nagdala sa akin dito ngayon. Pagkasabi niya nito, halos sabay-sabay na huminga ng maluwag ang lahat. Hindi pala si Adrian ang chairman. Napangisi si Fred Dupont at pabuulong na nagbitaw ng bastos, sok. Nakilala lang pala minsan, pinilit ng magpasikat. Sayang. Nagkibit balikat naman si Gavin at natawa, ganyan talaga ang maliliit na tao. Pero hindi pa tapos ang lahat. Sa entablado, seryosong tumingin si Danica kay Amanda Russo, at may lamig sa kanyang tinig ng magsalita. Inatasan ako ng aming chairman na ipaabot ito sa inyo, mula sa araw na ito, tuluyan ng tinatapos ng Alter Group ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Russo. At ang kontratang pinirmahan natin. Wala na. Kanselado na ito. Boom! Parang sumabog ang hangin sa loob ng bulwagan. Gulat na gulat ang lahat. Walang nakapaghanda sa sinabi ni Danica. Nanlumo si Amanda, namutla ang mukha habang dali-daling lumapit. Miss Danica, bakit po? May nagawa bang mali ang pamilya namin? Nag-imbite pa naman siya ng mga bigating personalidad mula sa buong Nanjing, umaasang ito na ang tulay para makilala at yumabong pa ang kanilang pangalan. Pero ngayon, sa harap mismo ng lahat, para silang tinapakan. Malamig at prangkang sagot ni Danica, ang proyektong ito ay unang inaprubahan ng aming chairman para kay MS Elise. Pero kayo, basta niyong ipinasa sa kung sinong hindi maipaliwanag. Pasensya na, hindi kami pumapayag sa ganon. Pagkatapos nyon, ibinaba niya ang mikropono at tumalikod. Dirdiretsong lumabas ng bulwagan ng ni hindi na lumilingon. Sa entablado, nanginginig ang tuhod ni Amanda. Hindi niya akalaing ang pinakaaasam niyang pagkakataon ay magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, hinding-hindi niya papalitan si Elise bilang direktor. Lumingon siya kay Hugo, at bago pa ito makapagsalita, tinapik siya ng tanong. Lola, itinalaga mo na si Hugo bilang direktor, hindi ka ba nagsisisi? Mabigat ang katawan ni Amanda Russo habang pinipilit tumayo. Umangat ang kanyang kamay, at walang babala niyang sinampal si Hugo. Bastos kang bata ka. Direktor pa rin ang inaatupag mo kahit gumuho na ang lahat. Pagkaalis ni Adrian, napansin niyang hindi kalayuan ay naroon si Elise, nakaupo sa isang liblib na sulok malapit sa Grand Bayview Hotel, tahimik ngunit umiiyak ng labis. Dahan-dahan siyang lumapit, hinubad ang suot na Amerikana, at maingat na isinuklob ito sa balikat ni Elise. Mahal ko, marahan niyang sabi, huwag ka nang malungkot. Ang pagiging direktor ng pamilyang Russo ay hindi naman sukatan ng halaga. Hindi tama na tretuhin ka ng pamilya mo ng ganon. Hindi mo naiintindihan. Bulong ni Elise, halos hindi naririnig. Kung ako ang naging direktor, baka sana nag-iba ang tingin sa akin ng mga magulang ko. Baka bumalik si Lola.
Patuloy siyang pinakalma ni Adrian. Makikita mo, hindi magtatagal, sila mismo ang lalapit sa'yo at makikiusap. Pero ngayon, umiiyak ka, paano ka aakyat sa entablado ng ganyan ang itsura? Naubo si Elise at mahinang sumagot, paano mangyayari yun? Nasabi na ni Lola ang huling salita niya. Wala nang pagkakataon. Iwan mo na ako, Adrian. Gusto ko munang mapag-isa. Sa sandaling iyon, dumagsa rin palabas sina Amanda Russo at Hugo Russo mula sa banquet hall. Halatang hingal si Amanda sa takbo. Kasunod nila ang isang grupo ng mga panauhin, nakikiusyoso, nagmamasid sa eksena na parabang isang palabas. Pagkakita ni Hugo kina Adrian at Elise, dali-dali siyang lumapit at, may bahid ng pagkapanak, tumingin kay Elise. Elise, sigaw niya. Bilisan mo. Habulin mo si Miss Danica. Huwag mo hayaang tapusin niya ang partnership natin. Napakunot noo si Elise. Tapusin ang pakikipagtulungan. Bakit naman? Napuno ng galit ang mukha ni Hugo. Huwag kang ang magkunwaring inosente. Ikaw ang nagsabi kay Miss Danica na ipahiya ako sa harap ng lahat. Kung hindi mo aayusin to para sa akin, hindi kita papayagang umalis. Pak! Isang malutong na sampal mula kay Amanda ang tumama sa pisngi ni Hugo. Walang hiya kang hayop ka. Sigaw ng matandang babae. Paano ka nakapagsalita ng ganyan sa pinsan mo? Siya ang bagong direktor ng Russo Group. Namutla si Hugo. Pero, di ba ako ang pinili mo, Lola? Kung hindi mo ako binigyan ng ecstasy, magbabago ba ko ng isip? Single ni Amanda. Kung magpapatuloy kang maging pabigat, lumayas ka na lang sa pamilya natin. 2 beses na siyang sinampal ng Lola, pero si Hugo, bagamat galit na galit, ay hindi na lang sumagot at nilunok ang pride niya. Maya-maya, humarap si Amanda kay Elise. Anak, patawad. Ako na mismo ang nagmamakaawa sa'yo. Ikaw na ang opisyal na direktor ng Russo Group. Bilisan mo at ipaliwanag kay Miss Danica. Kapag tuluyan tayong iniwan ng alter, tapos na ang pamilya natin. Lito man, napatingin si Elise kay Adrian. Nakangiting nagkibit balikat ang lalaki. Di ba sabi ko na sayo? Hihingi rin sila ng tawad sayo. Pero ayan ka, iyak ka ng iyak, tuloy, nag-ulo ang mukha mo. Namula si Elise, pinunasan ang mga luha, at mahina pero determinadong nagsabi, sige. Susubukan kong kontakin si Alter. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Danica Dubois. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang saglit, sumagot si Danica. Hello, Danica? Mahinahong sabi ni Elise. Hiniling ni Lola na ipaliwanag ko sayo. Ako na ang itinalaga bilang direktor ng pamilyang Russo. Ako na rin ang hahawak sa partnership natin sa Alter. Pwede mo ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Tahimik muna sa kabilang linya, hanggang sa tumawa si Danica. Kung ikaw ang direktor at kaya mong pamunuan ang partnership, walang problema. Magpapatuloy tayo. Pero kung iba, sorry, cut off na ang lahat. Maraming salamat, Miss Danica. Sa puso ni Elise, dama niyang may kakaiba talaga sa Alter Group. Parang simula't simula pa lang, tinutulungan na siya. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ngumiti si Danica. Iyan ang desisyon ng chairman namin. Baka sa tamang panahon, siya na mismo ang magpapaliwanag sa'yo. Mas lalong nalito si Elise. Sino kaya ang chairman nila? Bakit parang lahat ng kilos nila, laging para sa kapakanan ko? Pwede ka bang bumalik sa banquet hall? Tanong niya nang may kaba. Alam niyang galit na umalis si Miss Danica kanina. Mahirap na imbitahan siyang bumalik. Pero laking gulat ng lahat, hindi lang siya pumayag, bumalik pa agad. Ilang minuto lang ang lumipas, bumungad na muli ang kotse ni Danica sa harap ng hotel. At sa oras na yun, lahat ng mata ay muli ring tumingin kay Elise, ngunit ngayon, may halong paghanga, takot, at paggalang. Pagbalik ng lahat sa bulwagan ng piging, hinawakan ni Amanda ang kamay ni Elise sa entablado. Sa isang kapansin-pansing kilos, buong kabab ang loob niyang sinabi, humihingi ako ng tawad sa nangyari kanina. Ako ang nagkamali. Sa totoo lang, dapat lang pasalamatan si Elise, siya ang natitirang apo ng aming pamilya Russo. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Russo at ng Alter Group ay bunga ng kanyang pagsusumikap. Talagang pinaghirapan niya ito. Tumayo si Miss Danica Dubois sa tabi nila, sumulyap kay Amanda, sa kabahagyang kumaway ng kamay na parang pinatitigil ito sa pagsasalita.
Mariin niyang sinabi, itatama ko lang, sa pakikipagtulungang ito, hindi lang basta nagsikap si Miss Elise. Ang kanyang kakayahan ang naging susi rito. Wala nang ibang may kinalaman. Matalim at diretsahan ang sinabi ni Danica, ngunit sanay na ang lahat sa ugali niya. Sa katayuang parang emperadora, kahit sampilan pa niya si Amanda Russo sa harap ng publiko, walang maglalakas loob na sumita sa kanya. Mabilis na tumango si Amanda at agad na sumang-ayon. Tama si Vice Chair Danica. Si Elise ang nararapat purihin. Simula ngayon, siya na ang magiging business director ng pamilya Russo. Siya ang lubos na mangangasiwa sa ugnayan ng Russo at Alter Group. Ngumiti ng banayad si Danica Dubois, iniabot ang kamay kay Elise, at sinabi, sana'y maganda ang magiging samahan natin mula ngayon. Medyo lito pa rin si Elise, pero tumango siya habang pilit inaerek ang nangyayari. Nagpalakpakan ng masigla ang mga tao sa paligid. Lahat ay tumingin kay Elise, ang mga mata nila ay puno ng paghanga at interes. Ang babaeng ito. Pasok siya sa listahan. Maging ang Alter, tila hindi naging patas sa kanya. Lalo lang nalito si Elise. Lumingon siya kay Adrian. Eksaktong kapareho ito ng sinabi nito sa kanya. Muling ibinigay ni Amanda Russo ang posisyong matagal nang nararapat kay Elise. Hanggang sa matapos ang party at makauwi siya, hindi pa rin mawala ang iniisip ni Elise. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Adrian kanina. May kung anong pakiramdam ng pagtataka sa kanyang dibdib. Sa mga nakalipas na araw, tila kakaiba ang kilos ni Adrian, parang may mga bagay tungkol sa sarili niyang katauhan na hindi niya pa lubos na nauunawaan. Parang may makapal na ulap na bumabalot dito. Ngayong gabi, naging tampok si Elise sa buong Nanjing City. Alam na ng lahat, may isa pang natatanging tagapagmana ang pamilya Russo, at ang Alter Group mismo ang sumusuporta sa kanya. Dahil sa kanya, mukhang malapit nang muling manumbalik ang ningning ng pamilya Russo. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Elise at agad na nagtungo sa kumpanya. Unang araw niya bilang direktor, at determinado siyang gawin ang lahat ng maayos. Samantala, si Adrian ay tahimik na gumising sa bahay at nagpatuloy sa kanyang mga nakasanayang gawaing bahay. Pagkatapos niyang maglinis at maghanda upang mamalengke para sa tanghalian, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Carmela, ang kanyang biyenan. Nang sagutin niya ito, agad siyang sinalubong ng galit at pag-aalala sa boses ni Carmela. Adrian. Sa loob ng 10 minuto, dapat nandyan ka na sa ligtas na daan. Kung hindi, huwag ka nang umuwi. At bigla na lang ibinaba ang tawag. Napakunot noo si Adrian. Wala namang nabanggit si Carmela kahapon. Bakit biglang may kagyat na tawag? Kahit pa madalas siyang mayna sa kanyang biyenan, hindi niya magawang baliwalain ito. Kaya't nagmamadaling nag-ayos si Adrian, sumakay ng taxi, at dumiretso sa tinukoy na lugar. Pagkababa niya, bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga matatanda, mga lolo, lola, at mga tiyahin, na agresibong nagpoprotesta sa labas ng isang saradong kumpanya ng seguro. Nasa harapan mismo si Carmela, may hawak na malaking banner at galit na sumisigaw. Basurang Everguard. Peking platform. Karapatan namin, ibalik ang pinaghirapan. Nagmadaling lumapit si Adrian. Mama, nung nangyayari. Bakit mo ako pinatawag? Hindi pa siya tapos magsalita, narinig na naman niya ang malalakas na sigaw sa paligid, mga slogan ng pagtuligsa mula sa matandang grupo, na parang pinupukpok sa kanyang tenga. Hinayla siya ni Carmela, pinaupo, at mariing sinabi, sige, sumigaw ka na rin dyan. Buong araw na akong sumisigaw, paos na boses ko. Ikaw naman. Hindi alam ni Adrian kung bakit, pero napilitan siyang makipagtalo sa ilang tiyo at tiya. Habang sumisigaw ng mga slogan, paminsan-minsan ay nagtatanong siya sa isang tiyo na katabi niya, at saka lang niya unti-unting nauunawaan ang buong pangyayari. Inaalok pala ng Everguard Insurance ang mga produktong seguro na may sobrang taas na interes. At tulad ng inaasahan, agad na nahumaling ang mga matatanda sa pangakong malaking kita. Isa-isa silang bumili ng maraming produkto gamit ang pangalan ng kumpanya at naging mga kliyente nito. Ngayon ang itinakdang araw para sa pamamahagi ng dibidendo. Pero hindi inaasahan ng lahat, pagpunta nila roon para mag-withdraw, sarado ang opisina. Iilang empleyado lang ang naroon, nakatayo sa pinto, at gamit ang samot-saring mapanlinlang na dahilan para takpan ang katotohanan. Doon lang nila napagtanto, naloko sila. Isang malaking bula ang lahat.
Kaya pala halos maglupasay si Carmela sa tawag, pilit siyang pinapasama. Napakunot noo si Adrian habang iniisip iyon. Hindi niya mapigil ang magtanong sa kanyang biyenan, "Nanay, gaano karaming seguro ang binili mo?" Napatigil si Carmela at nag-aalalang sumagot, "Sabi nila, kapag bumili ako ng mga produkto nila, makakakuha ako ng malaking dibidendo. Nahilo yata ako sa mga pangako, ginamit ko lahat ng pera sa bahay. Binili ko lahat ng inaalok nila." Parang binagsakan si Adrian ng langit at lupa. "Ano? Lahat ng pera sa bahay ibinili mo ng seguro?" Napahiya si Carmela sa pagkakabunyag at agad na nap-icon. "Ikaw ba ay bibig lang? Hindi mo ba naisip, nakakahiya yon? Bakit kailangan mong isiga?" Tuloy-tuloy ang kanyang reklamo. "Kung sinusuportahan mo lang sana kami kahit kaunti, hindi ko na sana kinailangang bumili ng mga produkto ng kumpanyang to. Sa wala kang silbi sa bahay, anong pagpipilian ko? Hindi pa sapat na hindi ito nakakatulong sa pamilya, ngayon, siya pa ang may ganang manginsulto." Para bang yumaman siya sa pera ni Carmela. Napamura sa loob si Adrian pero nanatiling kalmado. "Ano pang hinihintay mo? Sumigaw ka ng mga slogan. Tulungan mo ako dito. Hindi ka pwedeng huminto kahit sandali." Utos ni Carmela. Napilitan siyang tumango. "Opo, nanay." Sa sandaling iyon, ilang tiya ang lumapit. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa, tapos sabay tanong kay Carmela. "Ate Carmela, ito ba ang manugang mo?" Habang nagsasalita sila, muling sinipat ang suot ni Adrian, umiling, saka nagtawanan. "Grabe, bakit mukhang naghihirap? Kahit anong anggulo, hindi siya mukhang manugang." "Oo nga, yang suot niya, parang ilang beses nang ginamit. Hindi man lang may kukumpara kay Lady Rousseau." Matatalas ang dila ng ilan. Hindi man diretsahan, pero ramdam na ramdam ang pang-iinsulto sa bawat salitang bitin. Hindi na lang pinansin ni Adrian. Mga matandang babae na, at halos naubos na ang ipon sa kahibangan. Hindi niya na kailangang patulan. Pero si Carmela, lalong nagngit-ngit. At habang tinitingnan siya ni Adrian, lalo siyang naiinis. "Tingnan mo yan," mariin niyang sabi. "Ipapakasal ko na lang ang anak ko sa iba sa loob ng ilang araw. Palitan ko na yang manugang kong yan." Napangisi si Adrian sa sarili. Kung ay dadagdag mo pa lahat ng mayayamang anak ng mga bigating pamilya sa Nanjing, ni hindi pa rin nila matatalo ang kalahati ng daliri ko. Pero hindi pa rin matanggal ang kaba sa puso ni Carmela. Sa kabila ng lahat, naaawa siya kay Adrian. Hindi man ito perpekto, marunong itong tumulong, at kaya niyang magsigaw ng mga slogan para sa kanya. Kung sakaling mamuhunan ulit, kailangan pa rin niya ng taong maaasahan, may kakayahan, at may konting talino sa sitwasyon. Nakakalungkot lang, ang pamilya ni Julian Montague, na dating nanliligaw sa anak niya, ay nagdeklara ng bankruptcy. Kung hindi lang sana nangyari yun, baka natulungan siya. Teka. Bigla niyang naalala si Fred Dupont, iyong lalaking nakilala niya sa family party kahapon. Ang lalaking matagal na niyang hinihintay. Kung pagbabatayan ang kilos nito kay Elise, mukhang may gusto ito sa anak niya. Oo, hindi kasing yaman ng Montague ang pamilya Dupont, pero malaking pamilya pa rin ito. May laban pa rin. Naiwan ni Fred ang business card niya kahapon. Kaya't walang pag-aalinlangan, kinuha ni Carmela ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng binata. Agad na nag-connect ang tawag. "Uy, si Fred ba ito?" Tanong ng babae sa kabilang linya. "Ako nga pala, si Carmela, nanay ni Elise." Mula nang makita ni Fred Dupont si Elise sa piging, agad siyang humanga sa ganda nito. Hindi na siya nakamove on mula noon. Pero ang totoo, kabado siya na baka hindi na siya muling mabigyan ng pagkakataong mapalapit kay Elise. Kaya naman nang biglang tumawag ang ina nito, agad siyang nagpakita ng respeto. "Tita Carmela, kamusta po? Ayos lang po ba ang lahat? May gusto sana akong hinging tulong sa'yo, Fred," ani Carmela, tila nagmamadali. "Ako at ilang matatanda kong kaibigan ay namuhunan sa isang kumpanyang insurance, Everguard ang pangalan. May inaalok silang investment sa wealth management. Doon namin inilagay ang mga ipon namin. Pero ngayon, ayaw na kaming pa-withdrawin. Pwede mo ba akong matulungan na mabawi ang pera namin?" Matapos niyang marinig ang sitwasyon, napangiti si Fred. Pakiramdam niya, ito na ang pagkakataon niya. "Walang problema, tita. Pupuntahan ko po kayo ngayon din. Ako na ang bahala dyan."
Biglang sumigla ang boses ni Carmela. Naku, maraming salamat talaga. Pagkababa ng tawag, humarap siya kay Adrian at galit na sumanghal. Yung ibang tao, puro yabang lang pero walang silbi. Wala nang ibang alam kundi sumigaw ng slogan. Kung tutuusin, pabigat lang. Napangisi si Adrian, may halong inis. Napakamataas ng tingin sa sarili ng biyenan ko. At napakabulag. Tumawag pa talaga siya kay Fred para magpatulong. Ang Secure Life na yan, nanloko ng 10 milyong piso. Ang ganitong klase ng scam, siguradong may malalaking tao sa likod niyan, baka nga underworld pa. Si Fred Dupont. Wala yang laban sa ganon. Ang totoo, hindi ganoon kalakas ang pamilyang Dupont. Lalo na tumigil na ang Alter Group sa pakikipagtulungan sa kanila. Kung ako ang tatanungin, mas madaling maayos ito kung tatawagan lang si Lucas Durand ng Grand Bayview Hotel. Sino ba naman kasi si Lucas? Siya lang naman ang tagapagsalita ng pamilyang Laurent sa Nanjing City. Lahat ng bigating negosyante, legal man o hindi, ay nagbibigay respeto sa kanya. Pero itong si Tita Carmela, kung sino pa ang wala talagang laban, siya pa ang pinagkakatiwalaan. Sige. Hayaan na natin si Fred ang sumalo ng problema. Tingnan natin kung may magagawa ba talaga siya. Samantala, napansin ng mga kasamang matatanda na may tinatawagan si Carmela. Agad silang nagtanong kung may nahanap na ba siyang tutulong. Ngumiti si Carmela at buong pagmamalaking sinabi. Huwag kayong mag-alala. Kinausap ko ang panganay na anak ng pamilyang Dupont. Papunta na siya para tulungan tayo. Makukuha natin ang pera natin, tiwala lang. Napahiyaw ang isa sa mga matanda. Ha! Ang panganay ng pamilyang Dupont. Ang galing mo, Carmela. Oo nga. Ang dami sigurong koneksyon ng batang yun. Isang salita lang, tapos na problema natin. Kung ganyan ka-impluensyado yang si Fred, bakit hindi na lang siya ang ipinasok mong manugang sa pamilya, ha? Hindi gaya nung isa dyan. Tumingin si Carmela kay Adrian, saka malamig na umismid. Ang basurang yan, mawawala rin sa pamilya namin. At mas mabuti pa nga. Tahimik lang si Adrian. Wala na siyang sinagot. Sa isip niya, hintayin na lang natin si Fred. Tingnan natin kung may magagawa ba talaga siya. Ilang sandali pa, isang itim na Porsche ang dahan-daang huminto sa harap nila. Bumaba mula rito ang isang binatang nakasot at naka-leather shoes, matikas, malinis, mukhang edukado, si Fred Dupont. Halos sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga matatanda sa paligid. Aba, tingnan mo nga naman. Batang-bata pero ang galing na. Mapalad ang magiging asawa ng lalaking yan, sigurado. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.